Okay mga lods, welcome back to another content, and for this video pag-uusapan natin yung homoerotic na billboard sa EDSA. So ano ba ibig sabihin ng homo, 'di ba? Homo means solo. And it pertains to homosexuality in this context. And erotic, of course, sa romance, 'di ba? So this is a homoerotic billboard na tinatawag. Alam mo, 2026, never kong i-imagine na didiscussing ko ang isang homoerotic materials na posted as a billboard. Never in my life. Parang nakakagulat yan eh. So, ngayon, eto muna yung take ko ha. Okay lang naman to express yourself romantically with anyone, okay? Halimbawa, makipaghalikan ka sa babae, sa lalaki, and whoever, as long as you do it privately. Tama? Pwede. If you're going to do a commercial na sensual, make sure na merong parental guidance na tinatawag. That's why I am invoking na kung mag-ano ka dyan, i-post mo sa, halimbawa, sa YouTube. Kasi sa YouTube kasi, yung target audience nun lagi, depende kung sino yung platform na paglalagyan mo. Halimbawa, nakakita kayo ng ads dito, automatic yon 18 years old lang pinapakita yung mga ads. So, automatic may protection na agad. O, sa Facebook, pag yung Facebook nasa ads, karaniwan, dapat ang Facebook, ang nandyan ay mga adults. Diba? Bago ka magkaroon ng Facebook account, dapat meron kang, you are at least this age na naiintindihan mo na yung tama at mali. Although may mga bata rito, at the very least, yung mga parents can guide them na pwedeng makita ng parents yung pinopost ng anak nila, meron pwedeng sabihin. Okay. That's the point. Now, ang iniba kasi, na billboard kasi to mga Lodi Bells. Hindi ko lang sure kung saan to, pero may McDo sa Gedli. Ibig sabihin, ganun nila ginastosan to. Di ba? Malaki yung ginastos nila dito. And nakikita to ng kahit sinong dumadaan. And minsan, hindi mo mapipigilan kung sino yung makakakita niyan. Kasi kalaki-laki niyan. Diba? Binalandra nila yung kabaklaan nila sa EDSA. And I take exception doon. Bakit? Kasi nga po, nakikita to ng marami. Nakikita to ng kabataan. Nakikita to ng kahit sino. And yung homoerotic nature nito, ang problema ko rito. Ngayon, tanggalin natin yung homo, lagyan lang natin ng erotic, okay? Ibig sabihin, kahit ano yan, basta may konting erotic na konteksto yan, ano pa rin, magno-no pa rin ako, in my opinion. Kasi nga, nakikita siya ng kabataan, gets nyo? Doon ako nagkakaroon ng problema sa ganito. Ngayon, linagyan pa nila ng extra layer ng mali which is yun nga, dalawang lalaki na naghahalikan. Hindi ko sinasabing mali in the context na bawal siya. Ang sinasabi ko lang, yung erotic itself is wrong, tas dinagdagan pa nito na hindi naman to tanggap pa buong-buo ng society natin. Okay, lalagyan ko ulit ng mga safety net yung aking salita or mga qualifiers na tinatawag, di ba? Okay, gawin nyo yan in private. Okay, gawin nyo yan as e-commercial na may parental guidance, walang problema. Pero pag ganito, medyo isihan nyo lang. Ngayon, kasi nakita ko yung original niyan dito sa isang page na to. Matagal na pala to. Kaso, syempre, papakita ko na lang sa inyo yung effect niya. Kasi ganyan yan eh. Dumidikit eh. Habang umaandar ka or habang sinusumo, parang nagko-close yung gap, di ba? So, in short, kabaliw. Tapos, pag tinignan mo naman dito, yung mga tao, ayun ba yan etong mga tao, natutuwa sila, pero hindi lahat, okay? And ngayon, medyo nagiging sour na yung taste ng kasangkatauhan dito. Kasi nga, hindi naman talaga siya normal sa ating mundo. Ang normal, dito sa bansa natin, hindi siya normal. Pinoint out ko nga dito yung religious context nito. Diba? I mean, dun pa lang sa erotic context niya, pwede na tayong magkaroon ng debate tungkol dun eh. If it's something that you should post.
It is something that you should make a billboard of na nakikita ng mas nakakaraming tao na dumadaan dyan, na wala silang choice, makikita nila yung kalaki-laking billboard na yan. 'Di ba? Sa Kristyanismo, hindi naman pwede yung ganyan eh. Lalo naman sa Muslim, haram yan. There are some Muslim countries na talagang bawal yan. As in, illegal yung lalaki sa lalaki. Pero, dito sa Pilipinas, hindi naman bawal yan. Pero, hindi pa siya katanggap-tanggap sa ngayon. Maybe, sometime. Like ako, naiintindihan ko naman yung gender expression, gender identity, yung difference nito, difference ng ganyan. Okay lang naman sa akin yon. Pero ako yon, as an individual, I understand. I am looking after the bigger picture of the society. Doon tayo magtalo-talo. Now, explain lang natin bago tayo pumunta doon sa napakaganda yung mga comments. Pag sinabi mo kasing gender, yan yung male, female, lesbian, bakla, tomboy, all of this. Pero yung pag sinabi mo naman sex, dalawa lang yan, male and female lang yan. O Nico David, di ba may mga ano yun, yung mga hermaphrodite, yung mga ganyan. Yes, pero mga ganon, but they are not the rule. They're the exception to the rule. Kumbaga kung kukunin natin to, kung i-graph natin to, yung bell curve, 99.9% ng sangkatauhan would fall under male and female. Pero yung onting percentage na yun, they are the outliers na tinatawag. They are the exception. Hindi sila yung rule, okay? Yung rule is either babae or lalaki ka. Ganun talaga yon. Unless you can prove otherwise, which is, it would take a lot of test para gawin yon just to prove na babae ka or lalaki ka. Ganun talaga yon. Okay? Now, pumunta naman tayo sa mga comments nyo kasi nakita ko talaga may pushback na tinatawag. Sabi nitong ni Mark, mga has. Inayos niya na. Okay. Sabi ni ni Choi, happy gamit ko, good for my teeth, nakakatulong pa sa death and mute, maganda yung advocacy nila. Ito kasi advocacy yan. Ngayon, I would like to highlight this comment. Ito. Sabi ni Jason Floyd, mag-Colgate na lang ako. Sabi ni Winnie. Fun fact, Colgate-Palmolive is a co-supporter of LGBT. Tingnan natin yung context. Kasi context matters. Tingnan nyo. Yes, ang Colgate, they support Pride. Okay? Very good. Pero ano yung context? Is it homoerotic? Hindi. Diba? They are just trying, it's very neutral. Diba? Pinapakita lang nila they support LGBT. Yun lang yun. Eto, hindi eh. Ano ba itsura niyan? Diba? Maghahalikan, maglalaplapan. Mali naman yan. Diba? Yun yung point ko dito. Okay? Sabi dito ni, what are you gay? Eto sabi ni AC, huwag ka na mag-explain yan. Lumalabas na naman si Taguro. Si Vince Elizar Sangkon. Nagpabaril ako sa likod para sira. Ito, inayos ko na yung gap. Ito, ginawa niyang babae yung isa, di ba? Maraming salamat talaga sa AI. Pero again, miski ako, mag-no din ako dyan eh. Bakit? Kasi, erotic naman yan. Ang point dito kasi, erotic is dapat, wag sa nakikita ng bata. Pwede naman yan sa may parental guidance. Okay? So, no pa rin ako rito. Kumbaga dun sa isang, kumbaga dito, single no. Doon sa isa naman, no. Dalawang no. No, yung isa no. Very no. Next naman tayo. Sabi ni Angel Love, goods talaga yung Colgate. Buti na lang Colgate, toothpaste namin. Thanks, ma. Eto, dapat ganito lang. Ngayon, okay lang. Kita mo, saan yan? Commercial yan, di ba? May parental guidance yan. Usually, pinapalabas yan doon sa mga palabas na pagka prime time, ibig sabihin mga matatanda na lang yung nanonood, or kung may bata mang nanonood, may kasamay patnubay ng magulang, okay? Doon yung nakikita yan karaniwan eh, di ba? Hindi siya billboard. That's the point, okay? Ay, nako. We will end dito sa last 3 comments na to. Ito, sabi ni Joshua Esguera, di naman ako homophobic, pero bakit parang kailangan lagi na lang incorporate yung LBJ Pro Max sa maraming bagay? They are trying to normalize it kasi by forcing the issue. Yan yung hindi ko gusto. Huwag niyong i-force yung issue. Natural lang. Pag-usapan natin, gusto niyo bang ilagay yan sa curriculum ng education? Then have it
May mga LGBT naman na congressman di ilaban nyo sa Kongreso. Ilapag nyo doon, ilatag nyo doon. Di ba si Congresswoman Roman, trans yun. Maglagay kayo ng, ipagpasa batas nyo. Kasi ganito yan Una, may generational gap na tinatawag. Hahatiin ko sa apat Gen X, Millennial, kasi 5 kasama boomers, 'di ba? So 4 lang muna tayo. Gen X, Millennial, Gen Z, tsaka Gen Alpha. Okay, so dun muna tayo sa mga Gen X. Yung mga Gen X, kasali nyo na yung mga boomers dyan. Hindi na kailangan talagang hindi talaga nila magigets yung mga ganyang klaseng relasyon. Hindi talaga. Like yung mga 50 and above, wala na yan. Kumbaga, alam na nila, meron na silang worldview na mahirap nang baguhin sa ngayon. Millennials, sabihin natin sa dalawa. May younger millennials, may older millennials. Yung younger millennials, kaya pang intindihin yung nangyayari sa internet. Pero yung mga older millennials, yung mga medyo may edad sa akin ng konti, pag na yan, para kung mag-isip yan, para mga Gen X na yan. Literally came from a generation na hindi normal yung mga ganyan, okay? Ang babaan natin, yung mga Gen Alpha naman, kayong karamihan sa inyong nakikinig. Gen Z pala, sorry, mga Gen Z. Yung mga Gen Z, gets yan. Kasi normal sa kanila yan na makakita sila ng mga bading. So kayo, okay sa inyo yan. Gets nyo? Normal sa inyo yan. Kaya mabilis nyong tanggapin yan. Mabilis nyong magigets si Nico David na isang millennial na nag-i-explain sa inyo nung generational gap na tinatawag. Gets nyo yan, okay? Pag naririnig nyo halimbawa yung ibang mga content creator na nagiging homophobic, nagagalit kayo. Pero at the same time, gets nyo naman na joke lang yun. Gets. Pero yung mga Gen Alpha naman, kasi dito na sila na yung susunod na henerasyon So, eto naman yung gusto kong itanong sa inyo. Papayag ba kayo na ilagay yung gender studies sa eskwelahan? Kasi I think that's the first step para ma-accept talaga to. Hindi yung ganito. Napipilit nyo yung ganyan, ipipilit nyo yung kabaklaan nyo, lalagay nyo pa sa EDSA. Parang, tangina. Gets nyo ba yung gets nyo ba yung technique ko? Kumbaga, step by step muna tayo. Hindi tayo pwedeng pumunta sa step 100 kung wala pa tayo sa step 1, step 2. Sa step 1 muna tayo. Baka pwede naman. Di ba gusto nyo ng equality? Hindi nga equal can create yung society natin Hindi, nakita nyo naman di ba? I'm willing to talk or debate doon sa mga leaders ng LGBTQ community. Basta magkaroon tayo ng dialogue. Sasabihin ko sa inyo kung bakit hindi okay yan. Titindigan ko kahit ano. Di ba? Haram Like, sigurado ako, alam mo, una akong naisip dito. Kasi galing nga akong Saudi Bago tangina, pag linagay nyo sa Saudi yan, latte ko aabutin nung naglagay nyo dyan. Lakas ng loob Gets ko naman sex sells lalo na kung ganyan, erotics di ba? Samot-sari yan Yung mga, may rage bait ka dyan di ba? Taas kamay ng mga na-rage bait. Yun lang naman po yung sa akin for today. Gege mga lods.